Kung makapagsalita naman sila ng sana all pa-jabi-jabi lang, na parang utang na loob sa kanila kapag lumabas kami na dapat meron din sila. Nakakapika. Mag-iisang taon na kami ng boyfriend ko. Magkasama na kasi kami sa bahay at kasama rin namin yung family niya. Okay naman, nakikisama naman ako dahil gano'n naman talaga kailangan kong makisama lalo na't bagong jowa ako. Lahat ng kwento nila about sa ex ang jowa ko na kesyo hindi raw maalam makisabi sa pagkain, hindi raw nababa sa kwarto, mga ganong bagay na napupunan nila at hindi ko yun ginagawa. Kasi gusto ko rin naman talaga silang maging close. Not until nalaman ko na yung ex ng boyfriend ko na kinakausap pala nila yon kapag nag-aaway kami. Na sinusumbong nila doon lahat ng detalye. Kaya ako never akong nagsabi ng rason kung mahalata man nila na nag-aaway kami. At ganon din naman yung boyfriend ko na hindi niya rin pinaparamdam or pinapaalam sa iba lalo na sa mga kasama namin sa bahay. Simula nang malaman ko yon ay lumuyo na yung loob ko sa kanila. Pero nakikisama pa rin naman ako pero hindi na para makipagplastikan sa kanila. Sa gawaing bahay kumikilos ako pero hindi na ako nakikibanding sa kanila. Lalo na't may trabaho rin naman ako. Nasanay na rin ako sa ganong setup namin at naiintindihan yun ng boyfriend ko. Pero nung nagkaroon kami ng maliit na negosyo ng mga karne, parang ibang-iba yung pakikitungan ng mga kamag-anak niya. Na parang ang dating kami ng lahat ng jowa ko ang sasagot sa gustusin sa bahay. At kinausap ko yung partner ko tungkol dito. Dahil naririnig ko pa na kapag nag-uusap yung mga kapatid niya na kesyo wala pa naman daw kaming anak, natural na magbigay kami. Lagi naman kami nagbibigay ng mababa sa 5,000. Sa bills, sa bigas at madalas kami rin naman ang nabili ng gasol. Pero sa ulam kapag bumili kami para sa lahat yon. Yun nga lang dahil masiselan sila na kesyo ayaw ng gulay pero ako sinasadya ko na gulay ang bilhin. Bakit ba yun ang gusto ng partner ko? Bakit kami yung mag-a-adjust kung may craving sila, diba? Na nakakainis lang kasi na parang sa amin lahat ng obligasyon na dahil nagkaroon kami ng negosyo sa may palengke na sakto lang din naman ang kinikita at saka choice din naman namin na hindi mag-anak dahil hindi pa rin naman namin kaya. Na para bang sa inyo mauubos yung ipon namin dahil mukhang ugaling-ugali naman nila palahingi sila sa mga tiyahin nilang nasa ibang bansa. Pero kami ng boyfriend ko kahit naghihirap kami hindi kami lumalapit sa kanila dahil kaya nga kami naghihigpit ng sinturon para din sa future namin. Tapos pag lumabas at kumain kami sa labas kung makasalita sila ng sana all pa-jabi-jabi lang na parang utang na loob namin sa kanila na kapag lumalabas kami dapat meron din sila. Nakakapika. Kaya ngayon nagbabala kami na sa amin na lang umuwi kahit na nga medyo malayo sa work at negosyo namin. Dahil sobrang stress na rin talaga yung binibigay nila lalo na sa jowa ko. By the way, nakinsi kami sa bahay including yung 2 kapatid ng boyfriend ko na may pamilya na. Sana mabasa mo to, Mami Len. Letter sender, Carol. Hindi carry mag-anak. Pero 5K up sa bills tapos sulta pa yung daily needs ng 15 katao sa bahay. Medyo umuoy ka dun. Hindi mo sila obligasyon, tama ka. At di naman siguradong baldado, di ka. Na ngayon ang plano mo dun naman sa side mo. Huwag mong gawing komplikado ang sitwasyon. Na dun sa nalaman mo na binabackfight ka, antimano bukod tapos. Na dapat maging lesson learned sa'yo na hindi na mamisanang talaga. Kasi nagkakalat ka rin ng ugali tapos ramdam ko rin naman na hindi ka talaga pasisi Kapag ganyan na may attitude ang pipisanan at ikaw na may attitude din, baka maubusan ka ng kabati.